Ito mga ka-learners, ano nakikita natin dito? Again, malinaw ha. Binalikan natin kasi guide dapat ito ng mga senator judges sa kanilang desisyon regarding sa issue na ito mga ka-learners. Kung talaga bang napatunayan ba ng House Prosecution Team or sabihin natin in general prosecution team na totoo yung sinasabi or laman ng statement ni VP Sara or mere statement lang ba ito mga ka-learners? Okay, ito, ipaliwanag natin. Unang-una, nakikita natin dito bakit nasabi nating bulgar ang katamaran ng prosecution team. Kasi unang-una, nagpapakita ito dito ng cognitive laziness, mga ka-learners. Ano itong cognitive laziness? A psychological tendency where individuals avoid exerting mental effort and rely on easy, superficial, or automatic thinking instead of engaging in deeper critical or analytical reasoning. Saan sila nagpapakita dito? Again, ang mga witnesses na kinuha nila at ang mga statements ng witnesses na kinuha nila nag-refer lamang sa authentication na at validation ng statements, mga ka-learners. Kung sinabi nga ba ni VP Sara ito, tinanong, may katanungan ba kung totoo ba itong nag-match ba ito sa katotohanan? May mga ebidensya ba? Wala silang napatunayan mga ka-learners. Ilang beses itong tinanong ng defense at ng mga senator judges. May identified ba na tao? May iba pa bang evidences na magpapatunay na itong sinabi ni VP Sara ay totoo? Ang sagot lang, totoo ito kasi may video at sinabi niya ito. Again, existence of the statement hindi automatic na totoo, mga ka-learners. Kung sabihin kong pogi ako, sinabi ko totoo, di ba? Sinabi ko totoo na, again, totoo na sinabi ko ang statement na pogi ako. Ngayon, pangutaan na tuloy. Ang question, totoo ba na pogi ako? Again, ni pinaglalaruan dito mga ka-learners. Pinapakita dito ng House Prosecution Team na ang pinapakita dito ng House Prosecution Team ay limited lamang. Hindi sila pumasok doon sa mas malaliman pang analysis mga ka-learners. Para sa kanila, authentic yung video, si VP Sara ang nagsasalita, automatic, totoo yun. Yan yung pinapakita dito. Magandang umaga dito kay JR. 58 million. No, ang daming pera ni JR. 58M, no? Yan mga ka-learners. So anong pinapakita dito? Itong cognitive or mental shortcut or tinatawag nating heuristics. So ano nga ba ito? Simplified mental strategy where the brain uses to make decisions or judgments quickly without engaging in full analytical reasoning. Yan. Kaya nga nagpapakita ng katamaran or cognitive laziness. Ito yung tinatawag namin usually sa psychology na common sense psychology. Anong common sense psychology is not scientific psychology. Bakit? Ang basihan mo lang ay yung mga minor na information or maliit na information, nag-conclude ka kagad. Hindi ka dumaan sa tamang proseso ng pag-analyze or sa kaso dito, investigation, no? Or pag-analysis ng statement. Dapat step by step kasi yan. Ang ginawa dito, sinabi itong statement, conclusion, totoo yan. Kasi sinabi, mga ka-learners, at hindi dininay. Ganyan yung pinapalabas. Ganyan yung pinag-usapan natin sa tanong ni Senator Bam Aquino kagabi, mga ka-learners. Kagabi pala, pero tinanong niya ito nung nakaraang araw. So again, mental shortcuts, error in reasoning ito, mga ka-learners. So ano pang pinapakita or ano pa nakikita natin dito sa mga pinapakita ng mga ng prosecution team? Authority bias. Cognitive bias where people tend to overvalue the opinion, statements, or actions of authority figures, assuming they are true or valid simply because of the speaker's status, expertise, or position rather than because of evidence. Ayan. Excuse me po. Authority bias. I think maraming naka-observe dito, tinanong. Magandang umaga dito kay Unreal San Pedro. Magandang umaga sa iyo, ma'am. Welcome sa ating channel. Tahimik lang nanonood si ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Regular student pa natin ito. Tahimik lang siya, hindi nagko-comment. At maraming salamat, nag-comment ka na ngayon, ma'am. Anong pinapakita? Authority bias, mga ka-learners. Ilang beses itong tinanong. Bakit mo nasabing totoo? Kasi si VP Sara nagsasalita, Vice President siya. Authority bias, mga ka-learners. Di ba? Ngayon, kung sabihin ni VP Sara, mayaman ang Pilipinas, maniniwala ba tayong lahat kasi Vice President siya?
Yung presidente nga nagsasabi na wala nang nagugutom sa Pilipinas. Wala nang naniniwala mga ka-learners, di ba? Maganda, ay, si Ampet. Welcome sir. Kumusta dyan sa Jensa, no? Kumusta ang recovery natin dyan sa Lindol? Na para sa akin sir, hindi naman ito sila bobo, no, para sa akin. Yun nga lang, ano lang, nagpapakita nga lang ng ito, cognitive laziness mga ka-learners. Na hindi na nila gustong mag-analyze pa ng malalim dito para sa kanila, ito lang enough na. Yun na nga, hindi na ang hinanda nilang mga witnesses dito ay para lamang patunayan na totoo yung video at totoong sinabi ito ni VP Sara. Mamaya, again, mag-stay kayo kasi ipaliwanag natin anong issue dyan sa statement at saka sa truthfulness mga ka-learners, ha? Ipaliwanag natin yan. Kasi sa language kasi ito, again, yung language, party po yan ng cognitive psychology. So kaya nga, kung napansin ninyo, tinanong ng defense kahapon, sa investigation, yun yung witness na tinanong, sa investigation ninyo, may inimbitahan ba kayo or may member ba kayo ng team, no? Na anong tawag na dyan? Forensic psychologist or behavioral expert. Yan yung tinanong. O hindi man sinagot. O wala man na. Sinabi lang, may mga psychiatrist daw sila. Di ba? Yan, binanggit nga kanina, nag-live tayo kaninang madaling araw, nagpapakita yun na incompetency ng NBI. Ang dami pa lang nandyan sa NBI, mga investigator, na nag-iimbestiga ng mga kaso na wala namang expertise doon sa field na iyon. Halimbawa, ito, language ito, linguistics ang issue dito. Ang nag-analyze, CPA at saka abogado. Ngayon, sinasabi, kasi may, nung tawag natin dyan, cyber aspect daw. May cyber aspect. Ang layo naman ng cyber aspect mga learners. Ang wala namang mabigat na value yung cyber aspect. Sasabihin lang naman, totoo or AI. Wala namang nagsabi, wala namang argument na AI yan, mga ka-learners, di ba? So dito, nagpapakita dito mga ka-learners na talaga, again, at least ito tatlong pinakita natin, no? Cognitive laziness, cognitive shortcut or heuristics at authority bias. Again, kasi daw si VP Sara nagsasalita automatic totoo. No? So, yan yung nagiging problema dito. Ngayon, titignan naman natin kung ano naman ang issues sa arguments dito ng ng prosecution team. Kasi language ito. No? Unang-una, nakikita natin, pinag-usapan na rin natin ito dati, semantic pragmatic confusion. Both sides, on the part of the investigation ng witness, but on the part of the prosecution team, the way they presented their argument. Ano nga ba ito? Linguistic error, ayan, malinaw yung linguistic error, where a person fails to distinguish between the literal meaning of words and their contextual or intended meaning. Again, nagkamali dito sa semantic pragmatic, nagkakaroon ng semantic pragmatic confusion yung investigation kasi literal meaning at saka intended context hindi nakuha, walang presentang analysis tungkol dito. At the same time, ito namang prosecution, the way they presented their argument, literal meaning na existence of the statement, again, existence, they equated that one to truthfulness of that particular statement, mga ka-learners. Ayan, existence of statement is not equal to the truthfulness of the statement. Yan, sabi ko nga, no? Halimbawa, sabihin natin na, ayan, example, pogi ako. Existence ng statement? Yes. Ang statement nag-exist. Ngayon, totoo ba? Pogi ako? Pwede kayo mag-comment mga ka-learners. Iba na lang, sabihin na lang natin, ito. Kasi nagsishare ako dito ng mga karanasan ko sa pagtuturo. What if sabihin ko, may sinampal akong estudyante nung nasa university pa ako. Tanong. Ito yung katanungan mga, ito kasi yung ginagawa nila. Totoo ba na sinabi ko na may sinampal ako? Yes. Hindi ko dininay. Ngayon, ang tanong, may katotohanan ba sa sinabi ko? Ito yung nagiging issue dito mga ka-learners. Yan dapat yung patunayan.
Ngayon, magpa-file kayo ng kaso sa akin kasi sinabi ko may sinampal ako. Abuse yun. Pang-aabuso yun, mga ka-learners. Di ba? Ngayon, patunayan nyo, hanapin nyo yung estudyante na sinampal ko. Or at least may picture, may video na magpapatunay na talagang ginawa ko yung sinabi ko, mga ka-learners. Ibang usapin na po yan. Iyang usapin na yan, papunta na tayo dito sa tinatawag nating assertion, verification, gap, mga ka-learners. Parte pa rin ito ng linguistics. No? So define muna natin. Assertion is essentially a claim or statement about the world intended to convey information and commit the speaker to the truth of what is said. Pinakomit lang niya. Sa assertion, pinakomit lang niya yung speaker. No? Or, yung speaker nag-inform lamang, may sinabi lamang, yan lang. Pero, ang trabaho dapat dito ng prosecution ito, verify. The process of establishing the truth, accuracy, or validity of a claim, statement, or belief through evidence, testing, or logical evaluation, mga ka-learners. No, yun na nga, halimbawa natin. Iba pang halimbawa. Yun na, unang halimbawa natin. Napaka-fitting yung halimbawa ko dito sa nangyayari. Kasi ito sinasabi ko na, ganitong ginawa ko. Again, yung halimbawa ko nga is, consummated na, meaning natapos na, nagawa ko na. Itong kay VP Sara, conditional pa yan, ha? Mga ka-learners. Sabihin natin walang condition, no? Assertion lang. Ngayon, trabaho ng prosecution, i-verify, no? Yung statement, yung claim. I-test nila kung ito ay totoo. Mga ka-learners, tanong natin, may nangyari bang pag-test? May prenisinta ba? Ang prenisinta lang ay video. Ito ang sinabi. Again, nandoon pa rin sila sa assertion level, mga ka-learners. Wala sila pumunta doon sa verification. Ito yung nagiging issue. Again, tandaan natin, no? Existence of the statement is not automatically or is not equal to the truthfulness of the statement. Lahat ng taong pwedeng mag-claim ng something. Pero ang pag-verify niyan yung mahirap. Sabi ko nga, kagabi, halimbawa din natin. Sabihin ko, may kabit ako. Ngayon, na-file ang misis ko ng kaso laban sa akin. Anong basis? Kasi may kabit ako, kasi sinabi ko. Sasabihin ko, sinabi ko na may kabit ako. Ngayon, patunayan nyo na may kabit ako. Ganyan lang yan, mga ka-learners. Ang problema sa prosecution, hindi sila pumunta doon sa verification. Anong pinapakita nila dito? Intellectual arrogance ito, mga ka-learners. Pinapakita ng prosecution team dito sa harap ng senator judges at sa mga tao na mga tanga tayo na maniniwala na lang tayo kung ano yung sasabihin nila. Kasi feeling nila sila lang yung magaling, mga ka-learners, at sila lang yung matalino. At kung ano yung sasabihin nila, ano yung pinapakita nila, na hindi naman, wala namang pinapatunayan buod sa sinabi ni VP Sara, sa tingin nila, maniniwala na lang tayo, mga ka-learners. Ang magiging problema dito, later on, kapag magbubotohan na, kapag magdesisyon na itong mga, anong tawag natin dyan, na mga senator judges, kung yung mga senator judges maniniwala dito sa argumento ng prosecution. Ang ibig, kino-confirm nila. Again kapag buboto sila dito ng guilty kay VP Sara, wala namang, so far, as of the moment kasi inatras na yung ibang witnesses wala pa rin na-verify dito. Wala pa rin na-validate na katotohanan sa sinabi ni VP Sara. Hindi naman din ito trabaho ng defense, mga learners. Kasi hindi, yung prosecution naman na nagkaroon ng aligasyon dito. Sila dapat magpatunay. So kapag boboto itong mga senator judges na guilty, si VP Sara, kasi existence lang yung statement niya at walang verification, behavioral confirmation niya na itong mga senator judges either tanga or natatakot din kay VP Sara, mga ka-learners. Simplihan lang yan, no? At of course, malinaw dito na talaga Ma'am Pilar Estacio, magandang umaga, welcome, no? Nakahabol pa.
Nagpapatunay ito na talaga politika ito at ginamit ang pera ng taong bayan para sa political advantage nila. Tayo kasi pinagbabayad dyan sa mga abogado nila, mga ka-learners, at pinagagastos dyan sa ginagawa ng impeachment. Naniniwala ba kayong pro bono yan? Yung mga abogado na ako, naglulukuhan tayo dito. Walang pro bono, mga ka-learners. Kasi ako personally, may experience ako. May kaibigan ako na abogado. Nag-approach ako kasi may issue doon sa regarding sa lupa ng family ko, mga ka-learners, ng ama ko. No? Marami kasi sila. Nag-approach ako. Sabi ko, bay, kasi kaibigan eh. Ganito, ano. Sabi niya, bay, kanang bawal kami mag pro bono. Yan yung sabi niya. Bakit kasi daw? Sabi niya, iwan ko lang kung niloloko ako, basta ganito yung sabi niya. Kami mga lawyers daw, may mga taripa sila, parang sa jeep, di ba? May mga taripa na kapag ganito na yung kalayo yung biyahe mo, ganito yung babayaran mo. May taripa daw yan sila. Kung anong, depende sa kaso, ganyan. Ganito daw yung minimum. May mga minimum yan. Sabi niya sa akin, bay, kahit ito lang minimum, para lang walang marinig yung ibang abogado na tumanggap ako ng pro bono o nagtrabaho ako ng pro bono, ng libre. Siya, sabi niya, okay lang kapag notaryo kasi pwede naman nating hindi daw isulat. Yan yung sabi niya, mga ka-learners. Pero kapag ganito kaso, marirecord kasi yan sa korte, mga ka-learners. So, ini-expect na may bypass. Again, puntahan natin na yung skema na mga pinag-usapan natin. Sa tingin nyo ba, again, saan ka makahanap ng tao? Uubusin yung buong oras niya, buong araw, buong linggo, diyan sa impeachment, napapahiya pa siya, binabash pa siya ng mga tao, tapos wala lang siyang matatanggap, mga ka-learners. Salamat lang yung matatanggap niya, sir. Salamat sa servisyo. Again, sabi ko, ang hirap piniwalaan. Again, ang tsansa na pro bono yan, 0.1% lamang, mga ka-learners. No? Kaya hindi tayo naniniwala. Tayo ang nagbabayad dyan kasi prosecution team yan, mga ka-learners. Galing sa House of Representatives. Yan yung nagiging problema. Nakala magpas tayo ng 26 minutes. Again, mga ka-learners, no? Subaybayan natin itong impeachment. Again, kahit sa usapin na pinag-usapan natin dito, matatandaan ninyo itong assertion versus verification lamang. Okay na sa akin. Again, sundan nyo lang yan. Assertion tsaka verification. Hanggat hindi papasok itong prosecution team dito sa verification, kapag wala silang may presentang witness na mag-verify, na magsasabi, ito, yung tao na kinontrata, ito yung litrato na nakikita naming nag-uusap sila, nagpirmahan, kahit walang pirmahan. Ito yung recording ng pag-uusap nila na sinabi dito na ganito. Walang verification na nangyayari, mga ka-learners. Ayan si Ma'am Pilar. Kinonfirm yung sinabi ko regarding sa abogado, no? Ito si Ma'am Pilar pala. Nag-work siya sa isang abogado. Sabi ko nga, walang pro bono. May taripa yan sila. No? Yung sinasabi yan nila. Again, kaibigan ko ngayon, di ba? Anyway, again, mga ka-learners, apply nyo itong mga anuhan natin. Kaya, kasi importante kasi itong assertion at verification, mga ka-learners, sa pangaraw-araw na buhay. Bakit? Chismis, assertion. Verification, truthfulness. Di ba? Kapag sabihin, uy, si kapitbahay natin ganito. Nag-inform siya, may assertion siya. No? Nakita ko si ganito. Ngayon, tanong, sinabi ba niya? Oo, sinabi niya. Ngayon, tanong natin, totoo ba yung sinabi niya? O dapat yan yung i-verify. I-verify muna natin bago tayo maniwala, mga ka-learners. Again, kasi chismis, delikado. Baka magkakagulo tayo niyan. Okay? So, maraming salamat po sa lahat. Lalo sa mga nag-comment. Mara Victoria Reyes, Renato Abadilla, JR 58 million, Unreal San Pedro Ampet, sino pa? Ma'am Pilar Istasyo, maraming salamat sa nag-comment. At sa iba, kahit hindi nag-comment at nag-stay hanggang sa huli, maraming salamat po. Then, i-comment nyo, huwag kalimutan mag-thumbs up at mag-thumbs down at mag-comment para ma-improve itong channel natin. At sa ibang mga na-observe din ninyo, mga ka-learners, gamit itong mga konseptong pinag-usapan natin. Okay, maraming salamat sa lahat at magkita-kita tayo sa susunod nating live stream at paalam po sa inyo lahat.